Good morning guys! Andito po ako ngayon sa Hwasongshi Joseon-side Palace. Puntahan natin guys kung anong nasa loob. Okay, tingnan natin dito sa labas. Ayan po, yan po ang itsura sa labas ngayon. Okay, nasa Hwasongshi po ako ngayon guys. Okay, bumili po ako ng ticket. Diyan Obekon lang po yan. Mura lang. Pasok tayo ngayon. 여기 있어요. 네, 감사합니다. Okay. Okay, dito pa lang tayo sa labas. Makita natin ganito ang style ng palasyo nung unang panahon dito sa Korea. So, ito ay bungad pa lang ito ng palasyo. Napakalawak nito guys. Pero, papiyaw ko lang po ipakita sa inyo kung anong nasa loob. Ang lamig. Grabing snow. Alam niyo yung punong yun guys. Yung punong na yun. Pinakamatandang puno po yan. Simula pong nagkaroon po dito ng palasyo, andyan na yung puno na yan. Hanggang ngayon buhay pa rin. Okay, ito yung pinaka-gate nila. Ganyan ang style ng gate. Pagpasok sa gate, meron diyang stamp. Yung stamp na yan. Kanya pong stamp ng unang panahon. Ganyan. Saka kapapasok. Kanya stamp ng unang panahon. Ngayon, ito ay secondary gate. Kanina, first gate. Yan ang first gate. At ito naman ay second gate. Yan. Nasa second gate tayo. Yan, second gate po yan. Diyan sa mga room na yan, iba-ibang ano po yan. Mga room na yan. Dito rin iba din. And then, pinaka-last, ito na yung main, pinaka-center. Ito na yung pinaka-main. Ayan. Pinaka-main na ito. Diyan naka-stay si Joseon. Ayan. Yung hari po dito sa Hwasong nung unang Joseon-side. Ayan. Ito yun ang pinaka-palasyo niya. Pinaka-room niya. Mahilig siya mag-aral. Yan, dyan siya nag-study. Yan ang pinaka, ano niya, throne. At tingnan natin yung nasa loob. Ayan. Ang sa loob niya. Study room niya. Yan po ang study room. Diyan siya nag-aaral. Yung hari, diyan po siya nag-aaral. Diyan sa room na yan. At dito sa room na to, dito naman nila hinahanda yung pagdiriwang. Oh. Diyan nila nilalagay yung mga handa, piniprepare. Diyan sa room na yan, yung reyna. Yan, ito naman yung reyna.
Okay. Ang lamig. Ito, alam niyo ba ito kung ano guys? Tubig po yan lalagyan. Yung ulan po yan dyan na nahuhulog. Tapos, dyan nila nalalaman ko anong nalsi, anong weather na. Yung tubig, pag puno na yan, ibig sabihin, malakas ang ulan. Yan ang, dyan nila tinitingnan. Yung sa weather, yung unang panahon. Punta natin sa iba guys. Okay, punta natin dito lo guys. Ito yung room ng Reyna. Room ng Reyna. Nani ng hari. At yung dalawang yan ay servant po yan. Okay, dito po yung room ng Reyna. Ganyan po style ng room ng Reyna. Ganyan. And then kapag yung Reyna ay sineselebrate ang kanyang kaarawan, ito po ang kanilang mga hinahanda. Ayan. Yan po mga hinahanda. Ang sasarap naman ito. Mga masustansya. Yan. Kapag ang Reyna po ay may kaarawan, ito ang kanilang hinahanda para sa Reyna. O kaya sa hari. Yan, mga kukso. Yung mga sundikok. Mga sundikok, mga masustansya. Yung ang kanin nila dahil hinahaloan nila ng mga dates. Uksuso. Pam. Yan po, hinahaloan nila. Ayan, ang dami. Ang dami po. Ang hinahanda sa Reyna. Ngayon ay puntahan natin ulit room ng mga servant. Yung room ng mga servant, kung ano mga ginagawa nila. Ayan. Isang servant, ganito mong kanyang ginagawa. Nag-aaral po siya. Ito yung room niya. Kanya ng room niya. Maliit lang siya. Napakaliit lang. Ayan. Nag-aaral siya. Ayan, mga room po yan ng mga servant. Hanggang doon sa dulo. Doon ng babae. May kanya-kanya pong room dito. Pang lalaki at pang babae. Ito naman sa pang lalaki. Ayan. Ganyan din pong ginagawa nila, nag-aaral. Yan ang mga room nila. Ang lamig. Hindi ko masyadong napalawanan sa inyo guys, ang lamig. Ito yung kanang kamay ng hari. Ganito. Yan. Ginagawa nila, nag-aaral lang. Mga nag-aaral sila sa mga rules ng palasyo. Ayan, hanggang dulo din doon. Ito yung room ng mga servant. Halos yung room nila ay para-parehas lang naman. Alam niyo guys, ito hindi yan simento. Kahoy yan. Matitibay na kahoy. Ang mahal pong kahoy na yan. Sa panahon ngayon, mahal po yan kaysa sa mga apartment. Yan ang pinakamahal na bahay. Akala nyo lang, simple lang yan. Pero din nyo alam, pinakamahal po yan na bahay. Okay, next another, punta natin sa kabila. Nandito tayo ngayon sa kitchen. Yan. Titingnan natin kung paano sila magluto. Mamaya punta natin. Ito yung mga gamit nila nung unang panahon sa pagluluto. Ito yung pagsalop sa bigas. Ang tawag dito baguni.
yung bigas, alam nyo ba, diba sa atin meron din tayo ng ganyan. Yung maduming bigas, inaalis sa pamamagitan nito. Ito yung mga banga. Ito naman, alam nyo ba to ano? Ito yung lalagay dito yung mga panchan, mga pagkain, dadalhin sa room. Ayan, kumbaga plate, tray, yung unang paano niya na pan tray. Ayan yung mga banga, mga hangari. Ayan, yung dalawang kawa na yun, dyan nila niluluto yung mga pagkain. Ayan, mga hangari, banga, nung unang panahon. Ayan naman ang lalagyan ng mga asukal, asin, mga pang-recipe. Ayan. Ang lamig. Ngayon, punta natin yung kabila. Ito naman yung study room ng mga tagapagluto. Nag-aaral sila kung paano nila pag-aaralin yung kanilang niluluto. Mga recipe, na paano nila nilalagay ng mga recipe, kung paano sila mas lalo pang mapapasarap yung kanilang niluluto. So, nag-aaral sila. Pati yung tagapagluto nag-aaral din. So, ito yung stamp naman. Stamp. Actually, nung panahon, wala naman ang ganito. Ngayon lang naman yan dahil sa mga nagtuturis dito. Lalo na sa mga estudyante. At punta natin. Ito yung room ng tagapagluto. Kanina, room ng mga servant ng hari at ng reyna. Yun ay ginagawa lang nila nag-aaral sa mga rules ng palasyo, rules ng reyna, rules ng hari. Ito naman ay room ng tagapagluto. Alam niyo guys, diba sa drama, yung nakaputi, yun yung mga tagapagluto, mga chef. Ayan. Puntahan natin kanilang kitchen. Kanina yung mga gamit andoon. Dito sila nagluluto. Dito sila nagluluto. Ayan. Dito sila nagluluto. Okay, dito sila nagluluto. Ang niluluto nila, alam nyo to guys, pizza nung unang panahon. Ganyan ang niluluto nila nun. At dito nila na pinapakulo yung mga teji, yung mga kugi, yung mga meat, mga gulay. Dito nila tinatambak yung mga product, ng mga vegetable, mga... Alam nyo guys, sa Jules in the Palace, dito sila nag-shooting. Dito sila nag-shooting. Dito sa, ano na to, yung mga hangari, mga banga, dyan nila nilalagay yung mga kanjang, mga kutsukaro, yung mga kanjang buji, yung isa pang kulay brown ang tawag dun, tinjang, mga tinjang, kanjang, kutsukaro, dyan nila nilalagay. Ayan, sa Jules in the Palace, dito yan, nag-shooting mga yan. Dito. Yan, yung di ba sa drama sa Jules in the Palace, dito yung nag-shooting. Dito sa, anong ito. Ayan. Dito nila tinatambak yung mga recipe, mga gulay, mga pagkain ng reyna at ng hari. Ito naman, dito nila piniprepare kung ano mga niluluto nila. Tulad nun, yung meat, yung geran, yung itlog, kuksu, suntekuk, yung mga ganyan, mga kuksu. Mahilig sila sa mga kuksu guys. Yung may mga sinabawan. Ayan. Dito nila piniprepare, inaayos, para bago dalhin doon sa reyna at ng hari. Ayan. Okay, dito tayo sa kitchen ngayon. Nasa kitchen tayo ngayon. Ayan. Okay, next punta natin sa kabila. Next guys, andito tayo ngayon sa throne ng hari. Sa trono ng hari. Dito yung nakaupo yung hari. Kapag ginaganap dito yung event. Dito ginaganap nila yung event. Diyan. Diyan nila ginaganap ang event. Kapag may mga celebration, birthday, o iba't ibang celebration, dito nakaupo yung hari habang nanonood siya. At dito nila
ginaganap yung paligsahan or ano pa man na mga celebration, mga event, special event para sa hari o sa reyna o ano pa man na mga event. So ito guys, ipapakita ko sa inyo guys. Ito yung, alam niyo po ba kung ano ito? Ganito po ang orasan nung unang panahon. Sa Quezon City, ganyan ang orasan. Alam niyo na yan kasi pinag-aaralan natin yan sa algebra. Pinag-aaralan ko din sa algebra. Ito, ayan, ayan. Nakatapat dito. Alam niyo na kung anong oras yan. Mga alauna yan o alas 2. Pag nakatapat dito sa gitna, alam niyo kung ano yung alas 12. Lunchtime yan. Depende yan sa araw. Okay guys, depende yan sa araw. Pag nakatapat dito sa gilid, ibig sabihin morning. Dito naman, afternoon, sa gitna is lunchtime or tawag dito, tanghali na. Ayan, yun ang orasan nila nung unang panahon. So, ayan, napakalawak din. Ito naman guys, dito nila nilalagay yung mga bigas, rice, o palay, mga palay. Dito. Ito lalagyan na ng palay ito. Kaso lang, ito din guys, dyan din inilalagay yung mga may kasalanan. Lalagyan niya ng bigas, ayan, pinakamalaki, lalagyan niya ng bigas o palay, dyan nila ini-stack. Pero, dyan din nila nilalagay yung may mga kasalanan. Kinukulong ba? Dyan. Dyan. Dyan din nila nilalagay. Nung unang panahon yan, dito lang yun sa ano. Yung may kasalanan, dito nila nilalagay. Dito nila pinaparusahan. Okay. So, ito lang guys, yung event area. The next is, we will go to the next area. Dito tayo sa another area. Pakita ko po sa inyo yung pinakapuno ng celebration ng event. Siya yung namumuno sa mga celebration. So, pinag-aaralan niya, pinaghahandaan niya na para maging maayos ang kanilang event. So, yung mga bisita, mas lalo nilang pinag-aaralan kung paano nila mapapa-welcome, mapapasaya ang mga bisita nila, lalo na ang reyna at ang hari. Ito po yan. Mga pansyan po yan guys. Mga lalagyanan po yan. Malalagyanan ng mga pansyan yan noong unang panahon. Kasi noon, kapag may event, may mga kainan po yan. May mga kainan po. Itong room nila. May mga kainan po yan noon. So, pinapatikim nito first na kanilang mga bisita para lalo mapasaya ang kanilang mga bisita. So, andito tayo sa aki or instrument room. So, pakita ko sa inyo yan ang mga, yan ang mga instrument nila nung unang panahon. Yan, sa Quezon City. Ito yung gung. Kapag nag-start na yung event, papatunugan nila muna ito, saka mag-start na. At lalo yung war. So, yung pinakita natin kanina, ang tawag po dito ay unra. Nasaan na ba yung unra? Ito po yung unra. Okay? Yan po ang unra. At ang bangyang naman, ito yung bangyang. Yan. And the next is sugukho. Sugungho. Ito yung sugungho. Ayan, sugungho. So, dito yung room ng mga instrument. Pyeonjung. Ito yung Pyeonjung. Ito, sorry. Ito yung Pyeonjung. Okay, yan ang Pyeonjung. Okay, ito naman, Tukjung. Jingu. Ito yung ang Tukgyong. Okay guys. Ito naman ang Jingu. 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 Okay, yan lang po. Andito ako ngayon guys sa
playground ng palasyo. Nasa likuran po ako ngayon ng palasyo. Nung una pa noon, may playground din po sila. Dito lang na ginaganap yung soccer. Nung una pa noon, may soccer din sila noon. Dito nila ginaganap yung hasang. Yung hasang, alam mo yung hasang, yung archery. Yun. Yung archery. Dito sila nagpa-practice sa playground na ito at dito rin sila sa soccer. May archery nung unang panahon at may soccer din sila. Yan na po ang kanilang mga games. Yung hari or prinsipe, dito sila naglalaro. Ito yung pinakalikuran ng palasyo. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Ang lamig. Okay, may mga CCTV dito. Bawat kanto may CCTV. Ito yung pinakamatanda ng puno noon. Bago nakatayo dito yung palasyo, andyan na yung puno na yan. Tingnan nyo, no. Inaano nila yan, guys, inaayos. Minsan ang puno na yan ay sinisiminto nila para mapatibay. Ayan, inaanoan pa nila, tinutukuran. Ilang years na rin to. Ang lawak ng playground na to. Tapos may taas pa. Ano na yan? Bundok na yan, guys. Ganyan na ang bundok ng unang panahon. Hanggang ngayon, ganyan na rin. Okay, yan ang likuran ng palasyo. Nasa likuran po tayo ng palasyo. Ayan. Okay. Okay. Ganyan itsura noon. Pakita ko sa inyo. Saglitan lang. Hanggang dulo. Doon yun. So, ayan po yung bundok. At ngayon ay papasok na tayo. Daming room po dito. Kasi nung napanan, maraming mga servant. Maraming servant po ang hari at reyna. Bukod ang servant ng hari, bukod ang servant ng prinsipe or ng prinsesa, bukod din ang servant ng reyna. Ayan. Ang reyna din dito, hindi lang isa. Mga dalawa, mga tatlo. Mga biyanan, mga ganon. Okay. Dito po nagtatapos ang ating kwento. Tiis, lamig tayo ngayon. Oh, lamig. Thank you guys. Thank you for watching.